Patuloy sa ating mga balita. Pipirmahan na ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ang Sanitary Waste Plan ng Cotabato City Government. Isa ito sa mga isyong naresolba sa ginanap na First Bangsamoro Government Executive Legislative Forum. Bibisita din ang regional officials sa mga probinsya sa rehiyon kada 3 buwan. Ang News Now sa report. Nangako ang mga lokal na opisyal mula sa iba't ibang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region ng mas pinaigting na koordinasyon sa regional government sa ginanap na First Bangsamoro Government Executive Legislative Forum 2026 noong Lunes, March 23. Layunin ng forum na palakasin ang pamamahala, pabilisin ang kaunlaran at tugunan ng mga agarang issue tulad ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nabigyan ng pagkakataon sa pulong ang mga lokal na opisyal na direktang makipag-ugnayan kina Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at Parliament Speaker Muhammad Yaqub, kung saan tinalakay ang mga issue, konkretong hakbang at pagtutugma ng mga polisiya. Ayon kay Makakwa, iisa ang pinaglilingkuran ng lahat ng sangay ng pamahalaan sa Bangsamoro. Binigyang diin niya na mahalaga ang pagkakahanay ng Parliament, mga tanggapan ng rehiyon at LGUs upang matiyak na umaabot sa grassroots ang mga batas at programa. Inihayag din ni Makakwa na magsasagawa ang mga opisyal ng regional government ng pagbisita sa mga lalawigan kada 3 buwan upang personal na suriin ang sitwasyon, tukuyin ang mga kakulangan sa kaunlaran at tiyakin ang maayos na pagpapatupad ng mga programa. Aniya, hindi dapat magkaroon ng dobleng trabaho o magkakasalungat na aksyon at kinakailangan ng disiplinadong pagtutulungan. Isa sa mga naging resulta ng forum ang pagresolba sa 3 taong issue ng sanitary waste management sa Cotabato City. Nangako ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy na pipirmahan ang sanitary waste plan ng lungsod alinsunod sa direktiba ni Chief Minister. Kaugnay ng krisis sa langis, iniutos ni Makakwa ang pagbuo ng Special Task Force sa ilalim ng Office of the Chief Minister upang magpatupad ng agarang hakbang sa loob ng 2 linggo. Kabilang dito ang fuel subsidies para sa mga transport operator, social assistance para sa mga mahihinang sektor, price monitoring laban sa hoarding, at agarang paggamit ng contingency funds para sa emergency. Ayon kay Floor Leader Jan Anthony Jetlim, pinag-aralan din ang pangmatagalang solusyon tulad ng direktang pag-import ng langis mula Malaysia o Brunei, kasabay ng pagsusuri sa mga legal na balangkas sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law, ASEAN Agreements at BIMP-IAGA. Tinitingnan din ang mga service contracts sa MAPON upang matiyak ang sapat at matatag na supply ng enerhiya at benepisyo sa komunidad. Tinalakay din sa forum ang mga prioridad na panukalang batas tulad ng Bangsamoro Gender and Development Code, pagtatayo ng district hospitals at pagkumpleto ng mga pangunahing code sa ilalim ng Bangsamoro Transition Authority. Pinuri ng mga lokal na lider ang resulta ng forum. Ayon kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw, mahalaga ang pagkakahanay ng regional at lokal na pamahalaan dahil iisa ang tinitingnan ng mamamayan. Binigyang diin naman ni Lanao del Sur Provincial Planning and Development Officer Muhammad Alonto ang kahalagahan ng makabuluhang koordinasyon upang maiwasan ang overlapping ng mga tungkulin at masulit ang mga resources. Ayon kay Maguindanao del Sur Vice Governor Hisham Nando, mahalaga ang forum upang matiyak na umaabot sa grassroots ang mga pulisya at napapalakas ang kapayapaan, pamamahala at serbisyong panlipunan. Pinuri naman ni Board Member Kahal Kedtag ang liderato ni Makakwa at Yaqub bilang epektibong tandem sa pagsasali ng polisiya sa konkretong aksyon. Samantala, inilarawan ni Deputy Speaker Shah Elijah Dumama Alba ang forum bilang isang strategic at results-oriented venue kung saan naihahain ang mga issue at rekomendasyon at natitiyak ang maagap at koordinadong tugon ng pamahalaan. Naptali Velarde, iMinds, Philippines.